una sa lahat. Pasikat sa kalsada ang tricycle na yan sa Taytay, Rizal. Bukod sa patagilid ng takbo, palipat-lipat pa ito ng linya. Pero hindi bumilib dyan ang LTO. Ang buong detalye, abangan! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Senador Bato de la Rosa at Bongo kabilang sa mga pinangalanan ng ICC na kasabwat umano ni Duterte. Sa pool sa CCTV, mga paletang kahoy, pinitik ng kawatan sa Maynila. Jeepney driver na narindi sa busina, nag-beast mode at naghamon ng away. Patay mo yung seatbelt mo, pre. Kanina ka pa git-git ng git-git eh. At Andre Brillantes, munyeka ang atake sa kanyang viral photos. Sa pool sa CCTV ang dalawang insidente ng pagnanakaw sa isang barangay sa Maynila. Ang isa sa mga kawatan, pinitik, pati ang mga paletang kahoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Pauco. Sa pool, sa CCTV ang isang lalaki na parabang inaayos lang ang mga paleta sa kanto ng Felix Huertas sa Santa Cruz, Maynila. Maya-maya, buhat na ng lalaki ang paleta kahit tila hirap na hirap siya. Hanggang sa tuluyan na itong nakalayo, pero ang dalawang paleta hindi pala kanya kundi ninakaw niya lang. Ayon sa barangay, ginagamit ang mga paleta pang negosyo ng may-ari na isang senior citizen. Naibenta na raw ito ng suspect sa nagtitinda ng mangga sa halagang 150 pesos ang bawat isa. Pero dahil sa takot na madamay sa kaso at makulong, ibinalik din ito na nagtitinda ng mangga sa mga tauhan ng barangay. May kasama po kaming pulis po na nakiusap po sa kanya na ibalik na lang po yung binili niyang paleta. Kasi kung hindi niya po ibabalik, masasama po siya sa kakasuhan. Pinuntahan naman ng mga otoridad ang bahay ng sospek pero ang kanyang ina lang ang humarap. Hindi na raw umuwi roon ang kanyang anak. Sa kabila niyan, pinaghahanap pa rin ng sospek na dati na ring may record sa pagnanakaw. Magnanakaw po na yun, dati na po talaga nagnanakaw yung bata na yun. Kaya alam po, hindi po matuluyan dahil minor de edad. Kaya binabalik lang po, kumbaga sinusundo lang po ng magulang, ganun. Ngayon po kasi 18 na, kaya hinahanap na po siya ng mga otoridad. Sa parehong barangay, naaktuhan din sa CCTV ang dalawang lalaking ito na palingon-lingon sa gate. Ang isa sa kanila, sinubukan itong buksan. Ayon sa mga tauhan ng barangay, nasa ibang bansa ang may-ari ng bahay. Pero tumunog daw ang CCTV alarm sa lugar kaya nagsospetsa ang mga residente. Nabulilyaso ang pagnanakaw dahil may dumaang residente. Ang nakikita ko pong dahilan ng mga sospek kaya kinakalasyon, yun nga po baka bebenta po yung gate o kaya nagbabaka sakali sila na pag nakapasok sila sa establishment, may makuha silang pwedeng ibenta o ikalakal nila. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawang salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Pauco, News 5. Nang git-git at tila naghamon pa ng away ang isang jeepney driver sa nakaalitan niyang motorista sa Taytay, Rizal. Tila narindi raw ang tsuper ng businahan ng isa pang driver. Narito po ang Frontline Report. Kanina ka pa. Ayusin mo yung pagdadrive mo. Sa dashcam video na ito, makikitang ginitgit at hinarang ng jeep ang isang sasakyan sa Taytay Diversion Road sa Rizal. Nakalingon ang driver ng jeep at sakay nito sa harap sa driver ng sasakyang may dashcam. Patay mo yung seatbelt mo, pre. Kanina ka pa git-git ng git-git eh. Tuloy pa rin sa pagharang ang jeep. Hindi gaanong dinig pero tila naghahamon ng away ang driver ng jeep. Minura pa niya ang driver na may dashcam. Todo busina na ang mga nasa likuran nilang sasakyan dahil nasa gitna sila ng kalsada. Maya-maya, kumabig pa kanan ang jeep papunta sa sidewalk, tsaka huminto. Umabante rin ang driver na may dashcam pero binabaan niya pa ulit ng bintana ang jeep. Umayos ka na, umayos ka na, umayos ka na. Umayos ka na. Tumahimik ka na. Kwento ng uploader, nag-ugat ito sa pagbusinan niya sa jeep nang subukan itong pumasok sa kanyang linya.
Nakunan din ng likurang kamera ng sasakyan ang paggewang-gewang na takbo ng jeep. Nang makakuha raw ng tiyempo, tsaka siya inovertaken at hinarangan nito. Handa naman daw makipag-usap ang uploader kung ipapatawag sila ng LTO. Humingi na rin daw ng paumanhin ang asawa ng driver ng jeep sa uploader. Isa pang kamote sa Taytay, palipat-lipat ng linya ang tricycle na yan habang patagilid ang takbo. Maya-maya, ibinabari ng tricycle ang kanang gulong. Wow tricks! Pero hindi bilib dyan ang LTO. Nagbaba ng show cause order ang ahensya para pagpaliwanagin ang trike driver sa inasal sa kalsada. Habang patuloy ang investigasyon, suspendido ng 70 araw ang lisensya ng driver at kailangan din itong isurrender sa kanila. Samantala, isang kotse naman ang nakunan sa dashcam na sumampa sa Center Island para makapag-U-turn. Nangyari ito sa bandang Batasan, San Mateo Road. Napahinto tuloy ang kasabay na puting sasakyan ng uploader. Tila hindi alintana ng kamote driver ang ginawa at nagdire-diretso lang na parang walang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Pinangalanan na ng ICC ang mga kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang dyan sina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo. Kabilang sila sa 7 pinangalanan ng International Criminal Court na co-perpetrators o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin dito ang mga opisyal ng nagdaang Duterte administration na sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dating hepe ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde at dating NCRPO Chief at yumaong si Camilo Cascolan, former NBI Director Dante Gueran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Base sa dokumento ng ICC, si Duterte raw ang namuno sa kanila para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal na may kinalaman sa illegal na droga mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Idinetalya rin ng ICC ang mga naging papel nila sa madugong war on drugs. Matatanda ang naging hepe rin ng Davao City Police si Senator Bato bago maging PNP chief noong 2016 hanggang 2018. Si Senador Bongo naman naging personal aide ni Duterte mula pa nang maging alkalde siya ng Davao City hanggang sa maging Pangulo. Ayon pa sa prosekusyon, habang alkalde pa si Duterte, ginamit niya katuwang si Bongo ang Davao City Police at iba pang hitman para patayin umano ang mga kriminal. Inatas daw yan ni Duterte sa mga miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad. Ginamit din daw ng dating Pangulo ang kanyang posisyon at impluwensya para sa paggawa ng krimen sa buong bansa. Dito na rin daw mas nagkaroon ng kontrol ang mga kasabwat niya. Agad naman itinanggi ni Senador Go ang mga aligasyon. Wala raw yang basehan, one-sided at wala rin kinalaman sa kanyang pagiging special assistant kay Duterte. Ginawa lang daw niya ang kanyang trabaho ng ayon sa batas ng tao at batas ng Diyos para makatulong sa mga Pilipino. Hindi raw nito mapipigilan ang paglilingkod niya sa bayan. Si Albayalde naman una nang sinabi sa isang panayam noong March 2025 na handa siyang humarap sa ICC. After serving this country for almost 38 years, kung ito po ang isusukli ng ating gobyerno sa atin, wala po tayong magagawa. Para naman sa abogadong si Cristina Conti na kumakatawan sa ilang drug war victims, ang paglalahad sa mga kasabwat ng dating Pangulo ay patunay aniya ng kawalan ng pananagutan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kung may ilalabas at ipapatupad na daw na warrant laban sa kanila at isusuko sila sa korte, may hiwalay na kasong mabubuksan sa ICC. Para naman sa kilalang kritiko ng drug war na si Representative Laila De Lima, hinahabol na raw ng hustisya ang mga nasa likod ng madugong operasyon ni Duterte. Time and again, we warned these people even from prison that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Sa ngayon, dagdag na 500 biktima ng war on drugs ang nag-apply para palakasin ang kaso laban kay Duterte. Sa February 23 hanggang 27 gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat na basehan para litisin ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Susunod, pampasaherong bus nagliyab sa Isabela, 2 motorsiklo nadamay. Opisyal ng kooperatiba sa Oriental Mindoro patay sa pamamaril. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Biglang nagliyab ang pampasaherong bus na nakaparada sa kalsada sa Isabela. Sa Palawan naman, nilamon ng apoy ang 10 bahay ngayong araw ng mga puso. Yan at iba pa sa Frontline Report na ito. Nagkukumahog ang mga residente niyan sa paghatak ng kanilang motorsiklo at ilang gamit mula sa sunog sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sumiklap ang apoy sa barangay Bagong Silang kaninang mag-aalas 12 ng tanghali. Agad rin itong naapula. 10 bahay ang natupok. Wala namang nasaktan. Biglang nagliyab ang pampasaherong bus na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Jones Isabela kahapon. Kumalat din ang apoy sa 2 nakaparadang motorsiklo. Hindi naman nadamay ang katabing bahay. Sumiklab ang apoy bago mag-alas 3 ng hapon. Inabot ng halos 1 oras ang pag-apula sa sunog. Wala namang nasaktan dahil walang pasahero noon ang bus. Nabalot ng makapal na usok ang mall na yan sa Osmeña Boulevard sa Cebu City kahapon. Sumiklab ang sunog sa lugar bandang alas 5:30 ng hapon. Inabot ng higit 2 oras ang pag-apula sa sunog. Kabilang sa nadamay ang isang kainan sa loob ng mall. Walang nasaktan sa insidente. Sa Cebu City pa rin, nasunog ang bahagi ng compound ng isang kumpanya sa Barangay Carieta kahapon. Sa tindi ng pinsala, bumagsak ang bahagi ng bubong nito. Nagsimulang kumalat ang apoy bago mag-alas 3 ng hapon. Naapula ang sunog makalipas ang halos 30 minuto. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Wagi ang UP Fighting Maroons sa opening game ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Sa kanilang laban po kontra UE Lady Warriors, lumamang ang Maroons sa unang 2 sets. Nakabawi naman ang Lady Warriors sa third, pero UP pa rin ang nanaig sa huli. Final score, 3-1. Sunod namang nagtatapatan ang FEU Lady Tamaraos at ang De La Salle Lady Spikers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Mapanood po ang kanilang laban sa One Sports, sa One Sports Plus at sa Pilipinas Live App. Viral ang malaliving doll na atake ni kapatid star Andrea Brillantes sa kanyang recent photos. Looking hot nga si Blythe, suot ang gold at bronze corset na ini-endorso niyang fashion clothing. Super match kasi ang outfit na yan sa still blonde na hair ni Blythe. Kinilig naman ang netizen sa comment na honey ng non-showbiz boyfie niya ang si Panky Capistrano. Abala si Blythe sa production ng upcoming kapatid serye na A Secret in Prague alongside Enrique Hill. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Alam niyo, wala naman talagang mahalagang okasyon ngayon. Pero bilang nakalagay sa prompt, tanungin na natin. Grabe naman yung bitterness pa rin. Walang ganon. Masaya ako para sa mga tao. Kayo ba, paano nyo isa-celebrate o di kaya sinelebrate yung Valentine's Day? Kami hindi pa. Nag-dinner kami kagabi. Gano'n naman every Friday night. Nag-date kami. Baka kasama si Booker mamaya. Binilang ko nga pang 8 na namin na Valentine's ngayong taon ni Pawi. So, May ba kayong kasunod na Valentine's? Ano na? Next. Nag-isawa na. Sana. Ay, ikaw. About time. Ako naman nilabas ko kanina yung family ko. Pero the day before, nag-toy hopping. Ayun. kasama sa Nag-toy happy. Ikaw, sino kasama mo? Ako, pamilya kanina. So, binisita namin yung tatay ko. Ayan.
Totoo Akala ba? nyo, A day of love naman kasi, Oo, diba? For day of everyone love. we Ang love naman para sa lahat ng Yes. tao. Ang dami may gusto, ikaw ang kadit. Eh, sa Maynila nga, balita ko. Nakijoin ng ilang couple sa simultaneous kissing event Ha? o lap-lavan. Naku, mapagod ata. Linawin mo. Ano? Ulit. Ulitin natin, pabisa. Lap-lavan. Ayan. Silipin natin yan sa report ni News 5 Entertainment Correspondent, Von Belinario. Sa hudyat na yan, sabay-sabay na naghalikan ng iba't ibang couple sa pagdiriwang ng pagsalubong ng Valentine's Day sa Maynila. Tinawag yang Laplavan, Walang Malisya, Simultaneous Kissing Event. Mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang nanguna riyan. Dinagsayan hindi lang ng mga Manileño, maging taga-ibang lugar din. Kabilang na riyan ng mga turista mula sa Saipan at Arizona na G sa halikan. First time daw nilang ma-experience ang Araw ng Mga Puso sa Pilipinas. You know, we don't really have anything like this, so you know, it's nice to really experience this thing. It's really a bit of a culture shock for us because like I said, we come from a very small island and we have nothing like this, right? So yeah, it's a fun experience. It's something different. Like he said, we came from an island. We came from Saipan, so it's very different with the crowd here as well. And everybody's very welcoming. So we appreciate it so much. It was very unexpected and it was nice to meet the mayor of Manila. Yeah, it was awesome. Layunin ng Manila LGU na pasiglahin pa ang turismo sa kabisera ng bansa by spreading love. We can give deeper meaning on the celebration of Valentine's Day. Hindi lang to para sa special someone mo, but also can be extended the love and empathy sa iyong kapwa. Open to everyone ang event. Lahat ng pumunta nakisaya sa tugtugan ng mga banda, may natuwang hatid na komedya, dating game, picture-picture sa photo booth, at iba't ibang paandar para sa mga it's complicated, in a relationship at single. Namigay rin ng libreng condom sa event at may free HIV test at counseling din. Sa mismong Valentine's Day naman sa Quezon City, namahagi rin ng libreng premier condoms. Paghihikayat daw nila ito sa mga Pinoy na maging protektado, hindi lang sa unwanted pregnancies, pati na rin sa mga sakit gaya ng HIV. Advokasya po namin na pro-choice po kami. Kailangan po protektahan natin yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay. Bukod sa libreng condom, game na game ding sumabak sa iba't ibang palaro ang ating mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At mga kapatid, happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.